Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Muling sinabi ni Filipino boxing legend at former Senator Manny Pacquiao na intensyon niyang lumaban para sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics sa susunod na taon. Inihayag ni Pacquiao ito pagkatapos kinumpirma ng Philippine Olympic Committee o POC na nagpadala na sila ng sulat sa International Olympic Committee o IOC tungkol sa pagiging eligible ng 8th Division World Champion. Sa isang pahayag, malaking pasasalamat ni Pacquiao sa POC sa ilalim ni President Abraham Tolentino sa paggawa ng rekomendasyon sa IOC na iproseso ang kanyang eligibility para makalaban sa 2024 Paris Olympic Games. Sa isang press briefing, sinabi ni Tolentino na nakapagpadala na sila ng sulat sa IOC at umaasa sila na magkwalipika si Pacquiao sa ilalim ng Universality Rule. Mayroong 9 na pwesto sa ilalim ng Universality sa boxing, 5 para sa babae at 4 sa lalaki. Ito ang gusto ng POC na tahakin ni Pacquiao na sa ngayon ay 44 anyos na at hindi na eligible na sumali sa Olympic qualifiers na mayroong age limit na 40 anyos lamang. Sa kanilang sulat sa IOC, binigyan din ni Tolentino na dahil sa sikat si Pacquiao, siguradong magiging blockbuster ang event at siguradong tutunghayan ng mga fans ang mga laban nito. Sa ngayon, 66 na kilo ang timbang ni Pacquiao at mamimili siya kung sa 63.5 kilograms o sa 71 kilograms siya lalaban sa Paris. Pinapayagan ang mga professional boxers na lumaban sa Olympics. Noong 2021 Tokyo Games, 43 sa 186 na mga competitors ay pawang mga profesional. Kasama na si middleweight bronze medalist Yumir Felix Marshall na tinalo ang kapwa profesional na si Arman Darchinyan ng Armenia sa quarterfinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa si Asian Games gold medalist at world number 2 pole vaulter EJ Obiana na malaki ang tsansa niya na makapagtapos sa entablado sa darating na 2024 Paris Olympics. Kahit na malaki ang posibilidad na makakuha siya ng medalya sa Paris, sinabi ni Obiana na mahabang-habang preparasyon pa ang kanyang pagdadaanan. Ayon kay Obiana, marami pa ang posibleng mangyari at malayo-layo pa ang Summer Games kaya dapat paghandaan niya ito ng husto. Mula noong Tokyo Olympics ay tumaas na ang kanyang ranking sa buong mundo. Bago pa man magsimula ang Olympics ay nasa ika-6 na pwesto na siya pero ngayong 2023 ay nasa ika-2 pwesto na siya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Back-to-back win ang punteriya ng College of St. Benilde sa pagharap nito sa University of Perpetual Help System Delta at makuha ang solo second place sa standings naman ang pakay ng Jose Rizal University laban sa San Sebastian sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament na gaganapin sa Phil Oil Center sa San Juan City itong Martes. Umiskor ang St. Benilde ng 87-72 panalo sa San Sebastian para sa kanilang 2-3 kartada habang nagmula ang Perpetual sa 65-71 kabiguan sa Jose Rizal para sa 1-3 marka.
Magkasosyo naman ang Jose Rizal at Mapua sa number 2, bit-bit ang magkatulad na 4-1 record sa ilalim ng nangungunang Lyceum of the Philippines University na may 6-0 kartada. Muling sasandal ang Jose Rizal kina Sean Argente, Agem Miranda, Ri De La Rosa, Joshua Giab, Marwin Dionisio sa pakikipagtuos sa San Sebastian. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.